Oh, hi, it's me, Ma'am Shi-ai, and just wanted to say thank you for watching this video. So, this time, sasagutin ko na nga kung saan ako nagpagawa, magkano yung nagastos, and kung ano ba yung naramdaman ko during the process. Ayan. First question, sino ang aking doktor? Ang aking doktor ay si Dr. Edmond Sayhueco. Hindi siya makita. Ayan, Dr. Edmond Sayhueco. Search mo na sa Facebook, makikita mo yung mga previous gawa niya. And maganda kay Doc, na-feature na rin kasi talaga siya sa TV, and marami na talagang proven na na-satisfied sa kanyang mga synergery. I-follow niyo si Doc, makikita niyo doon, as in, ang gaganda nung gawa niya. Ang clinic naman ni Doc ay sa QC. Ipipin ko na nga lang dito yung exact location. Pwede nyo na siyang i-waze. And kung katulad ko, taga-province kasi ako, and malayo ako kay Doc, a month before pa lang or medyo matagal-tagal pa yung surgery, mag-book ka na ng hotel na malapit dun kay Doc para at least hindi na hassle yung pagbiyahe mo papunta pabalik kapag ka nagpa-surgery ka. Yung sa appointment naman, ay hindi mo na kailangan magpabook ng schedule kay Doc. Pwede mo siya i-chat kung meron kang preferred date. Pero pwedeng mag-walk-in kay Doc. So, napakadali ng process kay Doc. Punta ka dun sa clinic niya, tapos, magpa-consult ka. After consultation at meron ka na dalang pera, ayun na, sabak ka na, pwede ka na magpa-surgery. Ganun siya kabilis. So, ayun, hindi ka tulad sa ibang doctor na kailangan mo magpa-appointment, ganyan. Kay Doc hindi, pwede ka mag-walk-in. But remember na si Doc open lang siya ng weekday. So, Monday to Friday, 7 a.m. to 5 p.m. Ako nagpunta ako doon ng mga around 10. Tapos, Thursday yon, kaya wala masyadong nagpapa-surgery. Siguro, pagdating ko doon, 5 lang kami. Tapos, ako yung pangalawa sa nagpa-rhinoplasty. Umabot lang ako ng waiting time period ng 30 minutes. Tapos, ayun, sabak na. May bibigay kasi sila sa yung form. Tapos, titingnan kung meron ka, ano yung mga history ng health mo, ganyan, and may mga other questions na dapat mo sagutan. Ang nagastos ko for this rhinoplasty journey ay 52,000. Ayan, for your info during this video, ayan na, 1 month pa lang yung aking nose. Doon pala sa 52,000, yung 2,000 doon is gamot. Ang included na doon ay yung pain reliever na ibibigay ni Doc. Tapos, meron na rin siyang antibiotic. May ibibigay rin siya na kasama doon sa 2,000 na applicator sticks. Meron na rin yung cream, wound healing cream. And meron din kasamang nasal spray. Kung papapansin mo, mag-research ka sa iba't ibang doktor. Pinakamura si Doc sa nag-o-offer ng rhinoplasty surgery. And maganda pa doon, sedated yung kanyang operation. So, ibig sabihin, tulog ka habang sila-surgery. Ay, ang experience ko talaga, una, kinakausap lang ako ni Doc. Tapos, anong nilagay na para sa oxygen. Tapos, dinextrose na ako. Kinakausap niya pala ako, hindi ko na namalayan, nakatulog na ako, and paggising ko, ay tapos na yung operation. Wala akong naramdamang sakit. As in, para ka lang mag-i-sleeping beauty doon ng ilang minutes or ilang minutes. Tapos, ayun, paggising mo, tapos na yung operation, wala kang mararamdamang pain. Bago ako magpa-surgery, ang plan ko sana nun is magpapatip and ailerplasty lang ako. But since bulbous nose ako, at nandun na nga ako, tinodo ko na Ayan, implant na rin ako. Ang ginamit ni Doc dito ay Gore-Tex Surgiform. Ang mga brand ni Doc ay talagang kilala. And upon searching, yun kadalasan yung ginagamit sa rhinoplasty kahit sa ibang bansa. Ayan, so kapag magpapa-rhinoplasty ka, marami kang pagpipilian. Kay Doc, meron siyang rib cartilage rhinoplasty, meron siyang Gore-Tex, silicone, ayun, wag na yung silicone kasi yun yung mga implant na tumatabing Wag na yun. Wag mo na i-consider yung silicone kung magpapagawa ka. Tapos meron din siyang pure ear cartilage with tip and alar. Kay Doc, kapag virgin nose ka, mas mura. Pero pag revision na, syempre mas mahal. Pero additional 10,000 lang. Marami ring ino-offer si Doc na surgery, hindi lang sa rhinoplasty. Gumagawa din siya ng mga boobs, tapos pwede ka rin buccal fat remover, and marami pang iba. Ipipin ko na lang dito kung ano yung mga ginagawa niya, and nandiyan na rin yung pricing. I-post mo na lang tong video na to, or
pwede mo naman i-search yung kanilang page and makikita mo doon, nakapost yung kanilang updated price. Paparhinoplasty surgery ka, I advise na mag-leave ka sa work ng 3 weeks or 1 month, much better. Yun talagang magaling ka na. Kasi ako, ang nangyari sa akin, meron akong long weekend. So, I work as a virtual assistant and Thanksgiving nung nagpagawa ako. So, ibig sabihin, meron akong long weekend. So, that is 4 days. Tapos, ikaw Monday nun, may pasok na ako. So, anong nangyari? Ayun nga, hindi ko in-expect na after pala ng surgery, ang epekto sa akin nun is hindi ako masyadong makapagsalita. And since meron nga akong calls, nagpaalam na lang ako dun sa client ko na sabi ko hindi mo na ako makakapag-take ng call, pero may assist ko siya sa mga ibang tasks. So, much better kung mag-leave ka ng 3 to 4 weeks para at least magaling ka na nun. Hindi ka mahirapan mag-work. Kasi sa experience ko, naka-duty ako, tapos alam mo yun, gusto kong humiga. Pero work from home ako gusto kong humiga na as in talagang hindi ako comfortable mag-work since fresh pa nga yung sugat. Kaya, ayun, ginawa ko na lang, since work from home naman ako, pag wala masyadong task, humihiga na ako, tas nililift ko lang yung aking head para makahinga ako. Kasi hindi talaga makahinga, tas hindi talaga ako makahinga. Tas lalo ako, meron akong sinusitis, which is yun pa yung nagiging cause bakit nagkaroon ako ng maraming sipon. Then nakatulong talaga yung nasal spray. And then more rest tayo nun. Don't forget bumili ng mga vitamin C and yung pineapple juice, makakatulong din yun para mas mabilis yung mag-subside yung pamamaga and wala masyadong bruises. Kung meron ako nakalimutan i-discuss at may mga questions ka pa, don't forget to like and subscribe my YouTube channel and i-comment mo lang yan dito sa may baba. Sa comment section below, sasagutin natin yan or gagawan natin ng video. So, yun lang. Thanks for watching.